Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, July 8, 2024. Hahanguin natin ng mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 9, mga talatang 18 hanggang 26. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga raming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya ay pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y bumangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyaon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Alam naman natin ang kondisyon at kalagayan ng babae. 12 taong mayroong sakit at hindi ordinary ang kanyang pagkakasakit. Siya ay dinurugo, inaagasan, kaya maaaring lahat na ng uri ng taong pwedeng magpagaling sa kanya ay kanyang pinuntahan. Maaaring lahat na rin ng mga gamot na pwede niyang kanyang inumin ay ininom niya na. Ginastos at inubos ang kanyang kayamanan para mapagaling, ngunit sabi ng Biblia, hindi siya gumaling at lalo siyang naging malubha. At sa pagkakataong ito, nakakita siya ng pag-asa sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Ano ang mga napansin ninyo sa kwento? Sino ang naunang nakiusap kay Jesus? Ang isang pinuno ng mga Hudyo. Ano ang problema? Nag-aagaw buhay ang kanyang dalagitang anak na 12 taong gulang. Sino ang unang pinagaling? Ang babaeng dinurugo ng 12 taon. Sinadya kaya ito ni Jesus? Mukhang may mas malalim na dahilan ang Panginoon. Nais marahil ni Jesus na magturo kay Jairo ng mahalagang aral tungkol sa pananampalataya. Pagkarating nila sa bahay, agad niyang pinatigil ang paglulugsa sapagkat mabubuhay ang bata sa bisa ng kanyang pagpapagaling at mapagpagaling na kamay. Hindi pare-pareho ang epekto ng paghipo o paghawak natin sa ating kapwa. May paghipo na nakapagpaparumi at meron din namang nakasusugat. Totoo yun. Alam mo naman natin ang babaeng dinurugo sa batas ni Moises ay hindi dapat lumalapit sa mga tagapagturo ng kautusan ni sa mga tao sapagkat siya itinuturing na marumi. At anumang bagay na kanyang masandalan, maupuan, mahawakan ay ituturing na marumi. Ngunit nang siya humipo kay Jesus, hindi niya nahawahan ng karumihan ng ating Panginoon, bagkus gumaling ang kanyang karamdaman, kaya ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." May paghipo na nakapagpaparumi at meron din namang nakasusugat. Meron din namang nakagagaling at nakapagpapagaan ng pakiramdam, katulad ng haplos ng pagmamahal at pagmamalasakit. Manalig nawa tayong lagi sa mawaing haplos ng Diyos at matiyagang hintayin ang kanyang tugon sa ating mga panalangin. Kaya humipo tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala na sa lahat ng ating idudulog at ilalapit sa Kanya ay mapagbibigyan ito sa ating buhay. Pagnilayan, inilalagay tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi natin lubos na hawak o hindi nauunawaan upang ipaalala sa atin na Siya ang ating saligan at tunay na may hawak ng ating kondisyon, kalagayan, problema at suliranin na kapag inilapit natin sa Kanya, mabibigyan niya ng kasagutan at solusyon.
Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.